Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating gospel reading ang papuring ibinigay ng isang babae para sa nanay ni Kristo, para sa mahal na Birheng Maria. Aniya, mapalad ang babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Ito'y matapos magpalaya si Kristo ng Diablo. Siyempre kasama na dito ang iba pang mga milagrong ginawa niya at ang makapangyarihan niyang pagkasalita sa harapan lagi ng mga tao. Sino nga ba naman ang hindi mapapasana all para sa nanay, tatay, mga kamag-anakan ni Kristo? Para lang din po tayo kapag mayroong sikat na personalidad, may sinabi sa lipunan, kilala, na kamag-anak natin, kaibigan natin, o kilala lang natin. Baka kung minsan kakilala lang, nakakilala natin. Nagpapapicture tayo kasama nila, pinopost natin. Nagpapa-video greet tayo sa kanila. At walang ano-ano sa usapan, sinisingit natin na nakasama natin sila, nakausap natin sila, para makapagyabang lang kumbaga. Sadly, hindi natin inaalam ang buhay ng mga taong ito. O alam naman natin kung minsan ang buhay di maganda, pinagyayabang pa rin natin sila. Ilan na sa atin yung nag-post ng picture na kasama ang isang vlogger, content creator, na puro basura ang content, bastos ang content, nagmumura sa kaniyang mga content. Sikat pa-picture na. Ilan sa atin ang nagkukumahog makapagpa-picture sa isang artista na hindi maayos ang ginagawang mga pelikula, hindi maayos ang buhay, hindi magandang impluensya. Ilan din sa atin ang nagpapapicture kasama ang politiko na alam naman natin Quran o kaya hindi maayos ang buhay. Huwag po muna nating husgahan ang mga taong ito. Sapagkat sigurado ko, oras na may lumabas na isang taniyag na tao, kahit pa hindi maganda, maayos ang kanyang buhay na simbahang ito, marami ang magpapicture sa inyo. Ako hindi sigurado. Pero sigurado kong marami o may ilan sa inyo. Ito'y pagpapakita ng mababang standard natin ng pagiging blessed. Para sa atin, blessed na yung mayaman, makapangyarihan, kilala, sikat, gwapo, maganda, talino, diskarte, tapang. Yan. Yan ang hinahangaan natin. Yan ang sinasabi nating blessed. Whether we accept it or not, yan yung naitataas natin. No wonder, may iba sa atin na ibababa ang pagkatao para lamang maging blessed sa standard ng mundo. Ito po ngayon yung kinokorek sa atin ng ating Panginoong Jesucristo na nang sabihin niya sa atin, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito. By the way, hindi ito pagkontra o pag-downgrade sa mahal na ina, ha? Nakakatawa yung mga sekta, mga relihiyon na ginagamit dito pangontra sa mahal na ina. Dito raw ay dinowngrade ni Kristo si Maria. Hello? Sino ba ang unang nakinig at sumunod tumupad sa salita ng Diyos? Ako'y alipin ng Panginoon, sabi ng mahal na ina. Maganap sa akin ang iyong sinabi. Isip-isip din, hindi yung makapanira lang. Anyway, gawin natin mas general yung interpretation. Ang sinasabi ng Panginoon dito, higit sa pagiging blessed sa standard ng mundo, ang pinagpala para sa Kanya ay yung may malalim na relasyon sa Kanya o yung tunay na nagpapakabuting tao. Yun ang higit na mapalad kaysa iba. Kaysa sinong mayaman, kaysa sinong sikat, kaysa sinong makapangyarihan, kaysa sinong gwapo o maganda dyan. Ito yung pinapalakpakan, kilala sa kalangitan. Nitong taong ito ay tinalo ng isang Indian chess player na si Gukesh. Ang world number 1 chess player na si Carlsen. Historic yung pagkapanalo ni Gukesh kay Carlsen. Sabi nga po ng isang chess legend, biggest shock of the year and one of the most painful losses in Carlsen's career. No one expected it, not even Gukesh himself. Hindi niya maisip
na matatalo niya talaga sa ganung paraan ang world number 1 chess player na si Carlsen. Kaya hinangaan siya. Ang galing niya. Pero alam po ninyo, mas lumutang yung paghanga sa kanya dahil sa kababaang loob niya. Nung alam na nga pala ni Carlsen, world number 1, na matalo na siya, nagdabog. Nagulat si Gukesh. Pero kalmado lang siya, bagamat umiyak siya. Hindi siya nag-react ng negatibo. In fairness with Carlsen, nag-sorry naman sa kanya. Pero sinasabi ng mga komentarista, doon mo makikita ang laki na ng ulo ni Carlsen. Pero doon mo rin makikita ang baba ng loob ni Gukesh. Mas lumutang yung galing niya dahil sa kababaang loob niya. Alam po ninyo ang sikreto ni Gukesh? Yung reminder lagi sa kanya ng niya dati pa. At yan, sabi ng nanay niya sa kanya, I will be happy to hear that you are a great chess player. But I will be even happier to hear that you are a good human being. Ganun sana. Higit sa talino, higit sa galing, higit sa yaman, higit sa kasikatan, ang mas tingnan nating pagpapala ay pagiging mapagkumbaba, pagiging matuwid, pagiging mabait, pagiging makatarungan, pagiging makakalikasan, pagiging makabayan, pagiging mapagbigay, pagiging makadiyos. Hindi yung pagiging makamundo o yung makamundong mga pagpapala o kadakilaan lang upang mapuno ang lipunan natin. Gayun din ang tahanan natin ng mga taong ang prioridad ay maging mabuting tao. Ang prioridad ay magkaroon ng malalim na relasyon kay Kristo. Magtataka pa ba tayo kung bakit ganito ang bayan natin? Ang daming matatalino, daming magagaling, ang daming mayaman, ang daming sikat. Pero bakit ganito tayo? Kasi maraming may sinabi, pero hindi mo masabing talagang mabuti. Kaya hindi maging mabuti ang bayan na ito. Sana po, mas pahalagahan natin ang pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon natin, ang pagiging tunay na mabuting tao. Kaya i-prioridad din natin yung mga makatutulong upang ito ay makamit natin sa biyaya ng Diyos. Magsimba, magdasal. Kaya nakalulungkot yung halimbawa sa eskwelahan, hindi man ginagawang prioridad ang pagbabasa ng Biblia. May mga katikista na kinakailangan pang mamamalimos ng oras sa school coordinator, sa principal, para magkaroon lamang ng katisismo ang mga bata, para turuan lamang sila ng mabuting asal. Hindi na prioridad ang values education. Buti sana kung nagagawa ito sa tahanan. Buti sana kung hindi pabaya ang magulang. Buti sana kung mabuting tao rin talaga ang mga magulang. And then magtataka tayo kung bakit ganito ang ating bayan. Simulan na lang natin sa ating mga sarili-sariling tahanan. Sigurado po ba tayong maayos ang ating pamilya? Pag sinabing maayos, hindi lamang yung nakakakain tayo 3 beses ang araw, may merienda pa. Hindi lamang yung matatalino at napagtapos mo mga anak mo. Hindi lamang yung may pera kayo. Hindi lamang yung buong pamilya ninyo sapagkat pwedeng sa isang idlap mawala ang lahat ng ito. Ang pagiging maayos ng pamilya ay ang Diyos ang sentro ng kanilang pag-asama. Ang pagiging maayos ng pamilya ay pagiging mabuti ng mga magulang, pagiging mabuti ng mga anak, pagiging mabuti ng bawat miyembro nito. Yun ang pagiging maayos ng pamilya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang upang totoo tayong mablessed. Marami sa atin kung minsan ang naghahanap ng ibang blessing. Pero yung tunay na blessing na inaabot, inaalok na ng Panginoon sa atin, yung tayo magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya, i-snap natin. And then, iisipin natin, hindi tayo blessed. Iba lang talaga yung mga blessing na pinaprioridad natin. Amen.